Pinaghihinay-hinay ngayon ni Senator Ping Lacson ang kanyang kapartner at malapit na kaibigan na si Senate President Tito Soto na naku, wag pong maliliitin ha. Wag maliitin itong minority bloc diyan po sa Senado dahil sa ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na siyang kasalukuyang Senate President pro tempore ay masyadong manipis itong mayorya diyan po sa Senado. Ang ibig sabihin ay, kumbaga sana, konting kibot lang, pwedeng magpalit po ng liderato ng Senado. Kaya ang sabi po ni Senator Ping Lacson, yung 15. Kasi masasabi ho natin na parang hindi ganun kasolid at anytime ay pwedeng makudita. Ito pong si Senator Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. At ayon po kay Lacson, Senator Lacson, ay malakas po ang minority bloc ngayon sa Senado, 10 sila, mga kababayan, at hindi pa pwedeng baliwalain. At siyempre, bilang kaibigan, ay nagpaalala ito pong si Senator Lacson kay Senate President Tito Soto. Kung sa bagay, totoo naman ho, mga kababayan, kasi alam nyo ho, ang bilangan po sa Senado, 12 plus 1 lang ho yan, di ba? 24 ho sila. So, pag hinati mo, tapos plus 1. So, 12 plus 1, simple majority, ay 13 na ho, di po ba? So, ganun lang po kadali ang pagpapalit po sa liderato ng Senado. Kasi sila po ngayon ay 9. Tapos sa mayorya ay 15, madali ho, marami hong pwedeng madaling kalabitin ho ron Hindi po ba? Napakadali na sabihin natin, hikayatin, at agad na, yung ibig sabihin, magbago at magkaroon ng bagong mayorya. So ngayon ho, mga kababayan, ay siyempre, ito, ulitin ko lang ho, para po sa akalaman ng ating mga viewers, ang bumubuo po ng minority bloc, diyan po sa Senado, ay ito pong Senator Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, 3, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So, 10 sila. 10 sila. At kung kinakailangan ay 13, mga kababayan, 13. Kung 10 sila, 4 lang ho ang kailangan. Pwede na hong magpalit ng liderato, di ba? At yung nakikita kong 4, pwede ho sa 4. Alam ba, kung sakasakali talagang magkaroon po ng, at hindi na po nila masigmura o matagalan, yung parang, yung asta ngayon ni Senate President Tito Soto at parang minamaliit po sila o binabaliwala. O sa 4 pwedeng masungkit ho rito ay, si Senator Pia Cayetano. Kapatid ho yan ni Senator Alan Peter Cayetano, pwedeng makumbinso yan Tol. O sis, o kung ano man, di ba? Lipat ka rito sa kabila. Tapos, si Senator J.B. Ayers ito. Mga kababayan. So, 2 na lang. Sino pa mga pwedeng kalabitin? Alam nyo na kung sino. Yung 2 magkapatid. Yung bilyar. Na siguro, kahit pa paano, baka makonsensya na kung saan ay, yung Duterte block na iniiwan ko, baka pwede akong bumalik para makabawi. So, 4 agad, tapos agad ng laban. Tapos pag ganyan, 13 na, alam mo, pwedeng kumalawit ho dyan. Alam mo naman, parang parang, alam niyo yung puno ng kawayan, kung saan ang hangin, dun umano, pumapaling, si Senator Rito Lapid. Baka 5 pa ma-recruit po nila, mga kababayan. Depende sa mga issue. At, baka magkaroon super majority. Alam niyo naman, pag yung 2 tulpo, kung saan ang mayorya, ang lagi nilang patakaran, doon sila. So, kumbaga masyadong mabuhay ito hong liderato ni SP Soto. Kaya, ito, nagpaalala na po si Senator Ping Lacson. Kasi alam nyo matagal na silang magkasama at magkaibigan. At diba, sa nakarang eleksyon lang ho ay sila po yung magkatambal, diba? Tumakbong presidente si Senator Ping Lacson at kanyang katandem si Senator Soto. So, talagang sanggang dikit po sila. Pero ito, nagpaalala lang po. Ito hong si Senate President pro tempore Ping Lacson. Panoorin po ninyo
ito hong pahayag ni Senator Lacson. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sa aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These kahapon. are light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint. Yan po sinasabi ni Senator Ping Lacson, pinaalahan na niya yung kaibigan na si Senate President Tito Soto na hindi lang ang mayorya ang iyong pinamumunuan, kabilang diyan yung minorya. So buong Senado. At kasi 'di ba parang ang nangyayari yung trato sa noong isang araw na lalo na yung sa issue po ng dito kay Bryce Erickson Hernandez sa kung saan ay parang nabaliwala ho yung naunang naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan itong si Bryce Hernandez ay di ba naikontempo ito at siya po ay nakadetine sa Senado. Pero nung hiniram ho siya ng House of Representatives at kung ano-ano mga sinabi ron at 2 senador ang kanyang inimplicate, yun ho tapos tinawagan daw po si Senator Soto ni House Speaker Martin Romualdez at ipinapakiusap manatili na lang doon po sa House of Representatives. Bagamat hindi pumayag, ito pong si SP Soto, ang sabi niya, hindi, sige, dyan lang sa PNP Custodial Center. Kaya umalma po ang minorya. Sabi nga po ni Senator Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bago na ba ang patakaran ngayon? Bakit dinala sa PNP Custodial Center? Kasi sa Senado yan doon nakadetine. Tapos hiniram ng mga kongresista, dapat ibalik din ho sa Senado. Biglang na bago, yun ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, di po ba? So, talagang dapat naman ibalik. At saka parang ang nangyari ho mga kabayan ay yung nanganganib daw ang buhay, di ba? Sabi ni Bryce Hernandez, nanganganib daw ang buhay niya kung kaya't sabi niya ayaw niya nang bumalik sa Senado. So parang dinidiktahan niya. Sabi po ni Senator Cayetano, parang dinidiktahan niya. Siya ang nagdidikta itong si Bryce Hernandez na ayaw niya dyan sa Senate. So parang nadiktahan, gusto niya sa House, mismong si Speaker Romualdez pa nakiusap. Pero ang bumagsak doon po sa PNP Custodial Center. Kaya naging mainit po ang debate, di po ba? Diyan po sa Senado. At bukod doon sa sesyon, nakasuspend na ho ang sesyon. Talagang, di ba, kinukompronta po ni Senator Marcoleta. Mapapanood nyo sa aking nakaraang vlog ko yan. Ito pong si Senator Tito Soto. Parang narinig pa nga niya narinig pa ho, siguro, reviewin nyo ho, yung nakarang kong vlog na sabi niya, gusto mo ikaw na dito. So parang ganun ang sagot ho ni SP Soto kay Senator Marcoleta. Kasi ini-insist po ni Senator Marcoleta, bakit mo pinayagan na parang diktahan tayo nitong si Bryce Hernandez. So yun. So, kaya andun lang si Senator Ping Lacson, makikita nyo, isa nakarang kong vlog nakaupo lang ho Kaya kinabukasan ay guest po sa kapihan sa Senado. Parang press con ho yun, kasama po yung mga Senate reporters. At isa po sa nabanggit po ni Senator Ping Lacson na yun, pinaalalahan na niya raw si SP Soto na hindi po siya Pangulo ng Senado ng mayorya lang 15. Kundi ng buo, kasama ho ang minorya, siyam. At sinasabi niya, napakanipis po. Napakanipis ng mayorya. At alam niyo ho, yung kay
kay Senator Chiscudero, supermajority rin, 11 po sila. Nadali pa, kaya lang, may mga sinasabi, di umano'y tumawag, na ma-impluwensya mula po sa administrasyon. So, ngayon, parang lumilitaw ho ang nagiging persepsyon ng ngayon, mga kababayan, hindi, yung Senado ay hindi po independent. Parang, eto persepsyon lang ho, na hawak po ni Pangulong Marcos Jr. yung House of Representatives na pinamumunuan ng kanyang pinsan na Speaker Romualdez. Tapos ngayon, ang nagiging persepsyon din ay hawak ni Pangulong Marcos, kontrolado ang Senado at ni Speaker Romualdez. So, yun po ang persepsyon na siguro dapat mabaguhin. Dahil sa kapag lumalayan, alam nyo naman ho, marami pong mga senador dyan na ngayon nasa mayorya na baka, nasisira image natin para tayo lahat mga tao o tuta ni Marcos. So, pwede, anytime magpalit ng liderato. So, ganyan ho. Sa Senado, matagal din po ako nag-cover dyan. Noon pa, sa panahon pa na Neftali Gonzales, Mas Ernie Maceda. Madali ho, yung konting kibot, pwede ho parang noon sa loob ng isang taon, kada taon nagkakaroon po ng kudita. Normal lang ho yan. Bakit ho? Kasi kakaunti lang po sila, 24. 13 lang ho ang kailangan di ba? Kapag malakas ang minority bloc, katulad ho ngayon, siyam mo sila, konting dagdag na lang Tapos ng kwento, 4 na lang. Pag sisilipin mo yung yung bilang ho ng nasa mayorya, 15. Tapos maraming pwedeng kalabitin doon May mga relasyon yung binanggit na kanina si Pia Cayetano, kapatid niya nasa minority. O yung 2 bilyar na alam naman natin na ang sinasabi kaya sumama yan sa mayorya para makuha nila yung kanilang komite at siguro baka hindi mapag-initan ng administrasyon dahil sa nasisilip yung kanilang mga negosyo tulad ng prime water, etc. Dami ho, at yung pagiging dating DPWH Secretary ni Mark Villar, so yung mga posibilidad, perception na ikinukonsidera. So yun lang ho mga kababayan, at sumatotal yung ating pong pinag-usapan ngayon, manipis ang mayorya ng Senado at sabi po ni Senator Lacson, anytime pwedeng ikudita. Ito pong si SP Soto. Kaya pinaghihinay-hinay at dapat alagaan ang minorya.